Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na maha at lalagyan po natin ito ng twist. Pasasarapin po natin ito at dahil nga paborito ko itong maha, gagawin natin itong maha di ube. Kaya naman, ano pa ang hinihintay nyo? Panoorin nyo po ito at magkakaroon kayo ng pagkakakitaan. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Dito ay magkakaroon ka ng idea kung paano nga ba pasarapin ang simpleng maha. Kaya naman, panoorin nyo po ako at magluluto tayo ng masarap na maha. Ito ay ube maha at alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer at talagang napakasarap nito. Kaya naman, gawin nyo na at makakatulong po ito sa inyong business. Dito sa aking channel ay hindi lang maha pwede mong matutunan. And ang una nating ingredients dito ay ang ating cornstarch. 3 cups po ito. Ang susunod nating ingredients na ilalagay dito ay ang ating kakanggata, ang ating niyog. Ngayon ay bumili lang po ako ng 2 niyog and then nilagyan ko ng 8 cups of water. Pagkatapos pinigaan ko po yun. Ang susunod natin ay hahalu-haluin natin hanggang sa wala na yung pamumuo nito. Ating sugar, 2 cups lang po ang nilagay ko dito. Kailangan po natin itong halu-haluin ng mabuti. And then maglalagay po ako dito ng asin. Ayan, 1/2 teaspoon lang po ito. So, maglalagay ako dito ng unflavored gelatin, 1 tablespoon. And then Alaska Ibab, 2 cups po ang nilagay ko dito para creamy ang ating maha. Napakasarap nito mga kawaray kapag marami ang gatas. Saktong-sakto lang ang kanyang tigas ng ating maha. Creamy po ang kinalabasan. Lalagay tayo dito ng vanilla, 1/2 teaspoon and then corn. Creamy corn po ang inilagay ko dito. Napakasarap kasi kapag ito yung gamitin natin. Halu-haluin po natin and then isasalang po natin ito. Kailangan mahinang apoy lang, hindi po pwede na mabigla ang pagluluto ng ating maha. Pansin nyo na lahat na ng ating mga ingredients dito sa maha ay pinagsama-sama ko na po para mabilis lang po ang pagluto. Tuloy-tuloy lang po ang pagluto natin. Sasalang po natin ito sa mahinang apoy mga kawaray. Kailangan hindi po ito mabigla sa pagluluto. Halu-haluin hanggang sa ito ay maluto. And then ngayon maglalagay tayo ng butter. Kapag kumulo na itong ating maha, tsaka natin ilalagay ang ating butter or margarine kung sakaling wala kayo. Masarap po kasi ito, malinamnam talaga yung maha kapag naglalagay ako ng dairy cream. Napakasarap niya. Then ayan nga po, malapit na po yan maluto. Kapag once na kumulo na itong inyong maha, malapit na po yan maluto. Kailangan lang tuloy-tuloy ang paghahalo nito. Hindi kailangan at hindi pwede na ihinto ang paghalo nito. Pagka napapansin nyo na mahirap na siyang haluin at creamy na siya, pwedeng-pwede na po yan. Ang ibig sabihin lang yan ay luto na kapag mahirap ng haluin at lapot na niya tulad niyan. Hanguin na po natin. Hindi po pwede natin overcook yan dahil titigas. Salang na po natin yan sa ating mga lagayan sa ating tub. Itong ginamit ko dito 500 ml po. Mabilisan po natin itong isasalin sa ating mga lagayan. Kasi po itong ating maha ay mabilis tumigas. Kailangan kahit mainit pa, kailangan muna talaga siyang ilagay sa mga lagayan natin sa ating mga tab kung ano po ang inyong size na gagamitin. Sa akin dito ay gumamit po ako ng 500 ml. Ang nagagawa dito sa isang recipe ay 9 pieces po ito. Napakadami na po natin na nagawa. Kapag kaibenta nyo po ito ng 100 ang isa, mayroon na po kayong 900. Pagkatapos natin ilagay sa ating mga lagayan, ngayon ay maggagawa naman tayo ng ating pang-toppings. Ito yung tinatawag nating ube. Gamit tayo dito ng condensed milk. Tukan po ito, 300 ml. Gamit ko dito ay plain lang po ha. Wala pong flavor na ube flavor na condensed. Ayoko po nun kasi matapang. And then ay maglalagay po ako dito ng all-purpose flour. Ito ay 1 cup. Then hahalu-haluin natin yan hanggang sa wala nang pamumuo ng all-purpose flour.
Pagka wala ng pamumuo ng all-purpose flour, tsaka natin ngayon ilalagay ang ating egg yolk. 2 pieces po ang nilagay ko, medium size. Ulitin ko, bago nyo ilagay yung egg yolk nyo, kailangan wala na pong pamumuo ng ating all-purpose flour. Maglalagay naman po ako dito ng Alaska Ibab. Ito ay 1 cup. Napakasarap at creamy na po itong ating ubi flavor. Lalagay na po ako dito ng ubi flavor. 2 teaspoon lang. Matingkad na ang kulay niya. Depende na din sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan. Kung gusto nyo pa na ubing-ubi po ang kanyang kulay. Pero para sa akin, okay na po ang 2 teaspoon. Matingkad na po yun. Pagka nahalo-halo na natin, sasalang. Sa mahinang apoy lang po. And then, pagka kumulo na, ilalagay na po natin dito yung butter. 2 teaspoon ang nilagay ko. Nasa sa inyo kung maglalagay pa kayo ng butter or hindi na. Pero sa akin, mas maganda may butter para mas masarap. Dahil hindi na tayo dito naglagay ng Nestle cream. Kaya naglagay na po ako ng butter. Kasi mas masarap din kasi kung Nestle cream maglalagay pa. Pero napakamahal na noon. Kaya okay lang na Alaska Ibab lang at butter ang ilalagay natin. Hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa lumapot na siya. Pagka malapot na at ganyan na, okay na po yan. Napakalapot na niya at atin na po itong papatayin ng ating apoy. Ayan na po siya. Naglagay lang po ako ng 1/4 cup. Inilagay ko na ito sa ating mga lagayan. Sa ating ibabaw. Ibabaw natin ito sa ating maha. The best mga kawarin. Napakasarap. Dito, first time ko lang po itong i-share sa inyo. Itong aking napakasarap na maha di ubi. Sobra, the best ang lasa. I-try nyo na po siya at pwede nyo po itong pagkakitaan dahil kakaiba, dahil wala pang gumagawa ng maha di ubi. First time pa lang po. At gusto ko naman kasing i-share sa inyo dahil gusto ko lahat kayo magkaroon ng pagkakakitaan. Depende sa inyo mga kawaray ha kung maglalagay pa kayo ng cheese. Pero sinasabi ko sa inyo kapag maglagay pa kayo ng cheese, napakasarap niya. Nandun yung nag-aagaw, yung tamis at yung alat niya. Talagang isang pagtikman nyo po, isang kagat pa lang, hindi kayo mauumay. Talagang gusto nyo pang kumain dahil kakaiba yung lasa niya. Nandun yung creamy niya, nandun yung basta the best ang lasa. Kapag isang kutsara pa lang, kulang pa. Pero dahil ito yung ating dessert to pang kinakain lang natin ito, pang himagas. Kapag tapos na natin kumain ng kanin, tsaka natin kakainin itong maha di ubi. Napakasarap! At pwede na din po itong panghanda sa okasyon. Kung fiesta ba, malapit na ang birthday ng mga anak nyo, mahal nyo sa buhay, ito ang gawin nyo. At tsako na ang mga kapitbahay nyo kasi ang umpisa na magiging customer nyo, patikimin nyo sila nito at alam ko na uulit at uulit sila. Order sila sa inyo. At napakasarap. Kaya naman, itry nyo nang lutuin. Creamy ang kanyang toppings, di po ba? Yan ang sikreto ng aking maha di ubi. Napaka-the best ng lasa nito. At alam ko na babalik sa inyong customer nyo kung ang inyong mga niluluto ay hindi nyo tinipid sa ingredients. At balikan nyo ako kung talagang nagustuhan nyo o naluto nyo itong aking maha di ubi. Kung bago ka lang sa aking channel, pwede nyo po akong isubscribe para updated po kayo sa lahat ng aking ipopost dito sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, i-follow nyo po ako sa aking page, Hasmin Kabigis, yan po ang aking pangalan. Kung may katanungan man kayo, pwede niyo po akong i-message. At ngayon, i-shoutout muna natin ang lahat ng ating mga nanonood. Si Maria Lynn Yerfe. Maria Lynn Yerfe, ang sabihin, salamat po sa pagturo mo. Napakalinaw po. Gusto ko po yan. Salamat po. God bless. At i-shoutout din po natin si Mark Anthony Aguilar. Ayan, Mark Anthony Aguilar, sabi niya, tanong ko lang Ate Jazz, ano pong size ng steamer niyo po? Ito po ay ang pinakamalaking size na para isahan na lang po ang pagluto ng ating mga kakanino. Kahit na anong
pwede nating iluto dito sa ating steamer. Napakalaki na po. At shoutout din po natin si Ma'am Jeneline Lizardo. Sabi niya, buti pa po dyan, malaki ang lumpia wrapper. Dito po sa amin ay maliit. At shoutout din po natin si Hasmin Flores. Hasmin Flores, waray din po ako, ma'am. May recipe na ba kayo ng suman moron? Opo, ma'am. Nandito po yan sa ating YouTube channel. Kaya naman, hanapin niyo po at pwede niyo po itong gayahin at napakasarap din po nitong ating suman. At i-shoutout din po natin si Jason Martinez. Ayan, Sir Jason Martinez. Ayan, shoutout po sa inyo, moms. Ang sarap niyan. Hindi ko magsasawa sa mga recipe mo. Thank you po si Ancherina. Sabi niya, grabe, Tijas, ang daan. Siguro nakita niya dito yung paano ako mag-deliver ng ating mga kakanin at nakita niya ang daan ng ating nilakaran. Ayan, pinuntahan niya talaga natin yan. Tayo talaga ang nag-deliver sa kanilang mga bahay. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lini Marmol. Ang sarap naman yan, cake, baby girl. Ang galing mo, like Mom Jazz. Madiscarding waray watching sa mga recipe, God bless. At si Dayan Gatchalian, shoutout po natin. Wow, ang galing naman. Ang galing-galing talaga. Sana makagawa rin ako niyan. Thank you po sa inyong lahat at nakakatuwa dahil sa mga comment nyo sa akin. Thank you po sa inyong lahat at syempre, shoutout din po natin Ma'am Ricel Vartes. Ayan si Ma'am Rina Cervantes. Good morning, kabayan. Hello, bunso. Ang galing naman, anak. Mahilig din siya sa pagluto. Wow, ganda naman yan, kabayan. Yummy. Ang sabi naman ni Ma'am Eunice Gutierrez. Hi, thank you for sharing your ubi cake. Thank you, Ma'am. Shoutout din po natin si Hazel. Hello po. Ay, waray din po. Hehe. Parang ang sarap niyan. Opo, sobrang sarap ng aking mga kakanin at cake na niluluto ko. Shoutout din po natin si Mayo Napolino. Ayan. Mayo Napolino, pa-shoutout po. Save ko po yan. Pichi-pichi, gagawin ko po yan pag may time ako. Salamat. Ayan, ulitin po natin. Shoutout natin si Mayo Napolino. Thank you po for watching, ma'am. Shoutout din po natin si Floritay Daga. Ayan, si Ma'am Floritay Daga. Ang sarap ng palitaw mo. Sana matuto ko niyan. Shoutout din po natin si Rowena Escobar. Wow, shoutout po sa inyo, Ma'am Rowena Escobar. Hello, waray din po ako from Katbalugan. Ang galing yung mag-ina. Sana next time pa-share nyo naman ang description. Ayan, ma'am, nandyan po yan sa description sa pangalawang video ko dahil hindi ko nalagyan ng una. Kaya nailagay ko na lang po sa aking pangalawang video. Kaya naman, ma'am, punta nyo po ang aking YouTube channel at makikita nyo po doon. At shoutout din po natin si Ma'am Nili Conanan. Ayan, Ma'am Nili Conanan, shoutout po sa inyo. Ma'am Corazon Tanola, shoutout po. Wow, sarap naman, baby girl. Susundin ko yan. Thank you for sharing. Shoutout din po natin si Linda Restauro. Ayan. Shoutout, Ma'am Linda Restauro. Hello, ma'am. I-try ko din itong lutuin. Pangbenta ko at salamat sa pag-share po ninyo sa recipe from Davao City. Thank you, Ma'am Linda. At i-shoutout din po natin si Nilia Conanan. Wow naman, ang sabi ni Ma'am Linda Conanan. At syempre, shoutout din po natin si Mayo Napoleon. Mayo Napoleon, pa-shoutout. Save ko ang pichi-pichi. Gawin ko yan pag may time. Salamat. Salamat din po sa inyo, Ma'am Mayo Napolino. Ayan, si Ma'am Mayo Napolino. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at sa family nyo. At i-shoutout din po natin si Ma'am Florita Daga. Hello. Ang sabi ni Ma'am Florita, hello, sana all masarap ang mga nuluto mo. Ingat po kayo maulan. Thank you po, ma'am. At shoutout din po natin sa Rina Cervantes. Good morning, kabayan. Talagang ang mga niluluto mo ay lahat masasarap. Talagang tinuturo lahat kung paano gawin. Thank you, Ma'am Rina Cervantes. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. Mag-ingat po kayo lagi. Thank you po sa panunod nyo sa akin. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Erlanduyo.
Earl, yan duyo, ayan. Earl, yan duyo. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ay, ma'am, waray, ang lambing ng boses mo taw. Tapos ang sarap ng luto mo, madiskarting waray. Thank you, ma'am. Earl, yan duyo. Maria Linyar, Fe. Maria Linier Fe. Ayan, si Ma'am Maria Linier Fe. Ang sabi niya ay salamat po sa pagturo mo. Napakalinaw po. Gusto ko po yan. Salamat. God bless. Thank you, Ma'am Linier Sernian Fe. Ma'am Ria Linier Fe. Ayan. Salamat po sa panunod nyo. Hanggang sa susunod. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.